So, dahil meron nag-inquire about pens and basically medyo nauubos na rin ng mga pens ko and I basically just left some of the few finds that I had na talagang um, alam kong mamatay na lang ako, I cannot afford them. So anyway, ito yung mga nakuha kong pen over the years na although as much as gusto kong mabenta, parang nagdadalawang isip ako kasi yung iba binabarat. And meron ako dito. This is a sterling silver na Parker. Actually, may sira ito eh. Pero kinuha ko kasi pwede naman gawa ng paraan and I think pero naman ayos ng mga Parker pens. Kaso, I'm not sure kung saan sa Pilipinas. Baka ipapadala pa sa Manila. Pero anyway, this is pure sterling silver. Dati umaandar to eh. Hindi naman yung spring ang nasira. Paano yung cap niya sa itaas. This is pure sterling silver na minsan naiisip ko patunaw na lang din ito. Tapos gawin ko na lang jewelry or something. Pero this is a Parker pen. Parker 75 yata. Hindi ako sure. Hindi ko memorize ang Parker series eh. Pero sterling silver and pwede patunaw. And then this is the Parker na sign pen. Hindi rin ako sure. I think this is Insignia. Ito, although gusto ko ibenta, pero pag binibenta ko kasi binabarat eh. Pero yung SRP kasi nito, pagpunta ka sa malls, nasa around 6,000-7,000 if I'm not mistaken for this. Kaya minsan kahit mura na benta ko, binabarat pa. So hindi ko siya dinidispose. Now, one of the two finds that I had here, ito yung talagang the best ko na nakuha na hindi ko talaga binibenta kasi this alone, aside sa sterling silver ito and this has so much heritage, this is the Yard OLED mechanical pencil. Pure sterling silver ito. Actually, ano ba tawag dito? Hindi naman to mechanical pencil eh kasi binabalahan siya nitong ganito. Ayan. Yan yung bala niya. And ito yung mga paperworks niya. Kompleto ito na nakuha ko eh. Although, kung meron interesado, benta ko. Pero, this kasi, pag tiningnan mo sa website niya, ang benta ng isang ganito is around 56,000. Kaya, nangihinayang din ako na ibenta. Kasi you'll never, medyo impractical siya kung iisipin. Tapos, bibili ako ng ganitong pen or pencil na alam mo yun, kahit sabihin natin na merong history, may heritage, may craftsmanship, pero it's still silver. Pero yun nga, medyo may kamahalan din talaga. So ito, isa sa mga nakuha ko sa Japan Surplus na mga hindi ko binibenta. This is a Yard OLED na pencil na galing sa England. Okay? Now, the bad thing about this is, dahil silver siya, katulad itong Parker na to, hindi mo talaga may iwasan, nag-oxidize talaga siya. So, kailangan mo siyang punasan every now and then. Kailangan mo siyang punasan every now and then. Kaso, bumabalik pa rin sa itim. Kasi iba talaga yung silver, especially galing sa Japan. Pag sa Japan galing yung silver, even ginagamit mo araw-araw, hindi siya nag-oxidize, hindi siya nangingitim kasi they rhodium plate it. So, you can get to keep it as white as you want it to be or as chrome-like as you want it to be. Then, eto, naswertehan din ako. Wala lang itong box. Pero, these are the Mont Blanc Boheme na may emerald. Ayan, ito yung emerald niya. Ayan. Ballpoint ito. Iniikot ito dito para lumabas yung kanyang pansulat. Ayan. Now, sasabihin ninyo baka peke yan. Actually, maraming peke na ganito. Sa totoo lang, maraming peke. The only way for you to find out kung totoo itong Mont Blanc na ito is to check here. Ayan, dito. Meron niyang serial number. Even this one. May serial number din ito sa likod. Ayan, di lang natin mapaklaro ng Pero, ang isang totoong Mont Blanc pen, meron talagang serial number. And this one is synthetic emerald.
This one sells online, hindi yung hindi yung fountain pen ha. Ito lang, itong ballpoint pen. This sells for around 54,000, hindi pa kasama ang tawag dito, ang shipping fee. Kaya hindi ko rin mabenta-benta. Pero syempre yon, kasama may mga paperworks and all that. Ito wala, nakuha ko to na walang paperworks. But even so, ayoko ibenta kasi I'll never get to afford this. And I mean, alam mo yun, 54,000 for a pen, for a ball pen. Medyo talagang mahal siya. So, hindi talaga siya practical. Pero I like it. It's beautiful. Maganda to pag nakasabit sa shirt mo, sa totoo lang. Nakakakuha siya ng attention. At hindi lang natin mapakita. Pero pag tinatamaan to ng ilaw, magandang kislap nitong emerald niya. Although this is synthetic emerald, it's still considered as a gemstone kasi ang synthetic naman grown sa lab. And with the same component, katulad lang ng diamante, pero yun nga, hindi siya naturally, naturally created by nature. Alam mo yun? So, eto yun. This is what do you call this? A synthetic emerald. Ayan. Meron akong totoong emerald dito in comparison. Ito yung difference niya. Ayan. This is a real emerald. Makikita mo, paggawa talaga siya sa totoong emerald. May mga scratches sa loob. Merong mga, may mga flaws. Kasi bibihira ka makakuha ng emerald na talagang malinis na malinis. And if meron man, medyo may kamahalan na yon. Ayan. So, ayan. Naturally, meron talaga yung parang mga scratches sa loob. Pero yung bato wala. Kasi matigas din ang emerald eh. Pero sa loob, meron talaga yung mga, yung gawa ng nature. Ayan. So, ayan. Siyempre, compare natin yung yung emerald sa synthetic. Mas maganda talaga ang synthetic. Mas greener siya. Ayan. Meron naman mas ganito ka-green na mga totoong emerald na mined siya or minina siya. Pero, yun nga, mas mahal na yung mga quality na ganon. So, yun lang. Kwento lang ako kasi na-excite ako kasi may interesadong bumili ng ballpen. So, ayan. Ito yung mga few collections ko na hindi ko binibenta. And usually, I use this pag merong mga special occasion. Alam mo yun, yung may mga dinners or something and then you have to add some, glitz a little. So, ayan. Ginagamit ko to. These are yung Mont Blanc ko na pen. Meron akong Dunhill dyan na isa ding ballpoint pen ng 14K pero parang nandun sa kabilang kwarto. Nakakatamad ng kunin. So, kwento ko lang, ito yung mga nakukuha sa Japan Surplus na kung magaling ka lang, may alam ka sa mga well-known na mga brands, makukuha mo talaga yung mga good buys na mga yon na yung iba collectible pa. So, kwento ko lang. Bye!